Welcome back to my channel. In this video, we're going to talk about this one. Anong magandang gawin ng isang estudyante na tulad mo ngayong bakasyon? O diba? Vacation. Say this with me. Vacation. Wow, ang sarap pag-usapan ng bakasyon, diba? Okay, kasi yan yung pinakahihintay natin dahil kapag may pasok, very hectic, very tight ang schedule. Wala halos panahon sa ibang bagay. Dito, talakayin natin ano nga bang magandang gawin para itong bakasyon na ito ay maging fruitful and meaningful. Siyempre, ayaw natin na ang bakasyon ay lumipas na parang nakakapagod, parang walang nangyari, parang hindi ka na-energize para sa susunod na pasukan. Okay, so let's have these activities. Let's talk about this para okay na okay ang bakasyon mo. 1. Make relaxing memories. Okay, relaxing memories. Kasi kapag may pasok, parang medyo hindi relaxing yung mga memories natin. Parang stressful, parang hectic yung ating mga ginagawa, yung ating schedule. Kaya yung memories natin, parang walang masyadong memories na ano bang nakaka-relax sa pagsasagot ng ganito, ano bang nakaka-relax sa paggawa ng activities. Kasi mostly itong mga ginagawa natin kapag nag-aaral ay associated with pressure. So, ngayong bakasyon, let's make relaxing memories. So, maganda yung magkaroon tayo ng activities with our family, with our friends. Pero syempre, kailangan hindi natin kakalimutan yung safety at yung pagsunod natin sa mga protocols kasi nasa pandemic time pa rin tayo. 2. Exercise. Okay. Ikaw, anong ehersisyo ang gusto mo, ang magaan para sa'yo? Pwede kang mag-walking, pwede kang mag-jogging, pwede kang mag-dancing. Maraming ehersisyo. Pwede kang mag-swimming, running. Ayan. Bakit po, ma'am? Kasi po, kapag may pasok, ang tawag sa ating routine ay sedentary. Sedentary, ibig sabihin, most of the time, nakaupo tayo. Ngayon, kung most of the time, nakaupo tayo, di poor ang ating blood circulation. So, hindi maganda syempre yun sa katawan natin. At sluggish din tayo kasi kulang tayo sa activity. Diba? Kaya, panahon ng pag-eehersisyo ang bakasyon. Okay, mag-set tayo ng anong exercise natin sa morning, anong exercise natin sa afternoon, o kaya ay sa early evening. Maganda yan. Nadaragdagan pa ang ating happy hormone. 3. Bond with the family. Okay? Bond with the family. Ano nga ba yung mga activities na makukonsider natin na bonding ninyo sa inyong pamilya? Kasi diba kapag may klase, naka-isolate tayo minsan, lalo yung sa online class, hindi pwede na medyo nag-iingay doon or medyo maingay doon sa area, nandun tayo nag-aaral. So, ang nangyayari, nag-isolate tayo, either nasa study corner natin tayo, study room, or sa sarili nating bedroom. So, napaka-less ng chance na makapag-bonding sa ating kapamilya. So, makipag-bond tayo ngayong bakasyon. Maraming mga gawain, pwede naman ng mga picnic, o kaya ay sports or any activity na tayo ay nakikipag-interact, nakikipag-communicate sa ating pamilya. Minsan kasi 'di ba, magkakalapit tayo, tinuturing ba nating bonding yung magkakalapit tayo pero may kanya-kanya tayong gadget. Tapos halos hindi nag-uusap. So it's like we are physically present but we are not actually connected. Kasi habang hawak natin yung gadget, iba naman yung ka-interaction natin dun sa gadget. Hindi natin ka-interact or hindi natin ka-interaction yung ating kapatid, yung ating nanay, yung ating tatay, o kung sino man yung nasa tahanan natin. So mahalaga na ngayong bakasyon, we find time and ways to bond with our fellow family members. 4. Do household chores. Okay, ano-ano nga ba yung mga household chores na yan? So, pwedeng linisin natin yung cabinet natin, pwedeng linisin natin yung kitchen cabinet, yung CR,
pwedeng tayo yung mag-ayos ng mga upuan, lamesa, at kung ano pa yung mga lugar sa bahay na hindi nalilinis o nagagalaw nung may pasok tayo. Diba kapag gumawa tayo sa bahay, super ma-appreciate tayo ng ating mga kasama kasi wow, feel na feel yung presence natin dahil hindi natin siya nagagawa nung may pasok. Kasi nung may pasok, ang inaasikaso natin ay syempre yung sa pag-aaral natin. Minsan kahit hindi na nga natin maligpit yung higaan, basta makapag-aral tayo, basta maka-attend tayo sa online class, ganun yung nagiging routine natin. At syempre, kapag may nalinis kang portion ng bahay mo, tapos makikita mo siya na maayos, ang sarap sa pakiramdam niyan, ang ginhaginhawa, and it will inspire you to clean more spaces of the house. 5. Learn a skill. Okay, learn a skill. Medyo nahirapan ka ba gumawa ng PowerPoint? Medyo nahirapan ka ba gumawa ng infographics, ng brochure noong may pasok? So, eto nang time na to, ngayong bakasyon na aralin mo siya, learn how to quickly navigate and use them so that when the time comes that you are going to make one, gagawa ka ng brochure, gagawa ka ng infographics, gagawa ka ng PowerPoint, alam na alam mo na. O diba, parang nag-power up ka ngayong bakasyon, tapos heto, pasok ka na. Ang galing-galing mo na, ang bilis-bilis mo na. Syempre, ito ring bakasyon, yung time para matuto tayo ng cooking, dancing, singing, kasi minsan yan, mga kailangan yan sa mga presentations or sa program na ginaganap sa school. Okay, so kung dati ayaw mong sumayaw, nahihirapan ka sa PE, heto na, ngayong bakasyon, aralin mo na siya, practicein mo na siya, you have enough time para sa pasukan, okay ka na alam mo na. 6. Enroll in a short-time course. Okay, merong ino-offer ang TESDA. Mag-aral ka, libre naman yan. Kailangan lang ng time and efforts mo. Of course, konting dedication. May madaragdag sa iyong kaalaman ngayong bakasyon. Siyempre, bukod sa kaalaman na nakuha mo, madaragdagan ng confidence mo, madaragdagan ng kaibigan mo, plus may certificate ka pa. O diba, sulit na sulit yung bakasyon mo. Talagang pinagaganda mo, nag-i-invest ka sa credentials mo at sa kaalaman mo. Siyempre, mahalaga yung tinatawag natin na self-education. Okay? Yung pag-enroll sa mga kurso na free naman or kaya ay may minimal na babayaran, part yan ng self-growth natin na hindi natin dapat baliwalain. Okay? Kasi regalo na natin yan sa sarili natin. Kung meron mang unang-unang makikinabang dyan, syempre, tayo yon. Ikaw yon na nag-aral nung course na yon, nung short-term course na yon. 7. Experience a part-time job. Okay? Part-time job. Kasi ang bakasyon mo halimbawa ay 1.5 buwan or 2 buwan. Aba, sa loob ng 2 buwan na yon, kapag ikaw ay nagkaroon ng experience, working experience in short, aba, iba yung contribution niyan sa pag-level up ng personality mo, di ba? Natuto ka nang mag-apply kasi iba yung pakiramdam, iba yung experience na nag-a-apply ka talaga ng trabaho kumpara sa mga activities sa classroom na binibigay ng mga guro natin. So, when you experience a part-time job, you learn a lot of things. Okay? You learn how to handle yourself in a stressful situation. Doon sa moment na nagpapa-interview ka, syempre, natututo ka mag-budget ng time, yung confidence mo, tumataas yan, natututo ka makipag-interact o makipag-mingle sa katrabaho or sa clients, at marami pang iba. So, na-learn mo na yon, nakuha mo na yon, diba? Kumita ka pa kasi syempre, part-time job siya. Okay? Kaya huwag kang maging mahiyain, huwag kang mag-hesitate. Look for a part-time job na medyo related sa course na kinukuha mo. Lastly, 8. Matulog ng maaga. Okay? Matulog ng maaga. Ito talaga yung hindi natin magawa. Ako kahit guro, hindi ko to magawa kapag may pasok. Kasi
marami tayong hinahandle, marami tayong inaasikaso, maraming binabasa, maraming i-accomplish. Ikaw din bilang mag-aaral, ganyan din, di ba? Ang dami mong sasagutan, ang dami mong babasahin, ang dami mong ipapasa, maraming mga deadlines. So, ngayong bakasyon, moment mo na matulog ng maaga. Okay, this is actually a very good way to power up, recharge your brain. Kaya, huwag ka nang masyadong magpuyat muna. Kasi napakarami na nung nagdaang buwan at itong mga darating na buwan na may pasok na, napakaraming puyat moments na naman yan. So, eto na yung right time, eto na yung high time para tayo ay magkaroon ng longer and better sleep. Alam naman natin, napakalaki ng impact ng tulog sa ating physical well-being, sa ating mental health. Okay? Yung brain cells natin nare-recharge. Alam natin yan, okay? Kaya try your best to have a longer and better sleep. O diba, marami talagang meaningful and fruitful ways to spend our vacation. Kaya come to think of these tips and try to apply them. Sana nakatulong sa iyo ang lesson video na to para ang iyong bakasyon ay maging very meaningful and fruitful. Okay, there we have it. Thank you so much. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!